Nagsimbang lang nagsampa ng reklamong kriminal ang Bureau of Customs laban sa Makati Express Cargo sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pero hindi pa natatapos dyan ang laban dahil bukod sa paghahatid ng libo-libong inabanto ng balikbayan boxes ng mga OFW, siniguro ng BOC na papanagutin din ang tiwaling cargo forwarder sa kasong large-scale estafa. Narito ang report. 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media ang OFW na si Leandro Iriarte. Kasama siya ng Bureau of Customs sa pagsasampa ng reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act laban sa cargo forwarder na Makati Express Cargo Incorporated. Tinenga kasi ng kumpanya ang aabot sa 36,000 na balikbayan boxes sa iba't ibang ports mula 2024 hanggang 2025. Kasama sa mga box na yan ang pasalubong sana ng OFW na si Iriarte sa kanyang pamilya. 9 months na po ako naghihintay nung bagahe ko. Kumbaga, hindi po yung basta pagkain, damit, o mga sapatos. Ang nakalagay po doon is mga alaala po. Kasi 6 na taon po namin pinaghirapan yung mga box na yun. Salamat po sa BOC, sa kay Commissioner Ariel na tinutulungan po kami. Ang OFW namang si Leo Castillo, halos 25 taon nang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Hindi bababa sa 10 balikbayan box ang natenga sa MECI na puno ng mga naipundar niyang gamit at pasalubong para sa pamilya. Oktubre pa niya ito pinadala pero hanggang ngayon hindi pa rin ito dumarating. Nauna pa siyang makabalik ng Pilipinas. So yung bagahe ko is hindi pa nakukuha. Pero since nandito na ako, parang na-feel ko na tumulong na lang sa OFW habang hinihintay ko yung bagahe ko. So nakita ko yung talagang hindi magandang mga pangyayari. Nung una malungkot, pero nung kalaunan is natuwa ako dahil nalaman ko na yung BOC is sila mismo yung tumulong. Na actually kung wala sila is kung saan-saan na siguro yung mga bagahe namin. Pinangunahan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsasampa ng reklamo laban sa Makati Express Cargo Incorporated. Ayon sa BOC, mahigit 36,000 balikbayan boxes ang inabandona ng MECI. Iniwan daw yan ng cargo forwarder sa 147 containers sa Manila International Container Port at ports of Cebu at Davao. Natenga ito ng hindi magbayad ang MECI ng shipping cost at iba pang bayarin ng Philippine Ports Authority at Bureau of Customs. Hindi rin biro ang halagang ibinayad ng mga OFW sa kada isang balikbayan box. Aabot sa 6,000 pesos kada isang box ang ibinabayad ng mga OFW dito. Hindi bababa sa 330 million pesos plus yung nakulimbat o pinakinabangan ng mga nanloko doon sa mga nagtiwala natin mga kababayan. Napakalaking pera nito. At therefore, napakalaking krimen. Hindi ito pwedeng palampasin at sa utos na rin ng ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang dapat pangalagaan natin ang kapakanan ng ating mga kababayang OFWs at ng kanilang mga pamilya. Hindi pa kasama rito ang mismong halaga ng laman ng bawat kahon, pati na ang dugot pawis na ibinuhos ng mga OFW para unti-unting punuin ang mga balikbayan box. Ang mga boxes na to ay hindi lamang simpleng pasalubong ng mga kababayan natin na nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa abroad. Ito ay simbolo ng kanilang patuloy na koneksyon sa kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Kaya naniniwala tayo na dapat lamang bigyan ng hustisya yung nangyaring panloloko dito sa ating mga kababayan na OFWs. Ang MECI pa lang ang unang sasampulan ng customs dahil kumpiyansa silang makokonvict ito. Pero bukod sa reklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, posibleng may kaharapin pang mas mabigat na kaso ang Makati Express Cargo Incorporated. Meron pang kadugtong na kaso ito na kriminal. Na ito ay yung tinatawag nating large-scale estafa. Yan ay tinutulungan naman tayo ng National Bureau of Investigation. Yan ang isusunod natin. Large-scale estafa na meron pang kasamang cybercrime. Una-una, yung mga nagkamali at nag-iisip pang magkamali at manloko ng ating mga kababayan, mananagot po kayo. At kami hindi titigil hanggat hindi ito napupuksa. Hindi dapat magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng panloloko sa ating mga kababayan na nagtatrabaho
sa abroad. Oktubre pa suspendido ang accreditation sa customs ng Makati Express Cargo na nag-ooperate pa rin daw sa ibang bansa. Hindi pa tapos ang BOC sa pagpapanagot sa mga pabayang cargo forwarder. Magsasampa ang customs ng reklamo laban sa 11 kumpanya matapos abandonahin at hindi i-deliver ang mga balikbayan box mula sa mga OFW. Sa ngayon, nasa 3,800 balikbayan boxes na lang ang hindi pa na i-deliver. Hindi na raw ito hawak ng BOC at nasa kamay na ng mga forwarders. Ang magagawa na lamang daw ngayon ng customs ay tiyaking makararating ang mga pinaghirapang balikbayan box sa bahay ng mga OFW. Target matapos ang delivery ngayong Hunyo. Paalala naman ni Nepomuceno sa mga OFW maging maingat at mapili sa cargo forwarder para sa pagpapadala ng kanilang mga balikbayan box.